Magandang gabi sa ating lahat. Alam ko, karamihan sa atin ngayon is kauwi lang. Yung iba sa atin ngayon siguro katatapos lang kumain. At karamihan siguro sa atin ngayon nagre-relax na lang. So, nagagalak ako na napadpad ka sa ating prayer meeting ngayong gabi. Ngayon ay October 9, 2020. At alam kong handang-handa ka nang makinig ulit ng salita ng Diyos sa mga oras na ito. So, ang pag-uusapan natin ngayon is about what to do when you're waiting on God. So, ano ba yung mga bagay na ginagawa natin habang hinihintay natin si Lord? Or hinihintay natin yung hinihintay natin yung sagot dun sa prayer natin? Ano ba yung ginagawa natin sa loob ng isang linggo? At sa tingin nyo, ano ba yung mga bagay na ginagawa nyo sa buong linggo na ito? Ano ba yung mga bagay na pinagkakaabalahan nyo? Nagagawa pa rin ba nating magdasal? Nagagawa pa rin ba nating mag-devotion? Nagagawa pa rin ba nating makipag-fellowship sa mga kapwa nating Kristiyano? Or nagagawa pa rin ba nating kamustahin yung mga kaibigan natin? Ilan lamang yan sa mga katanungan na dapat na minsan naiisip ko sa mga oras na to. At alam ko naiisip mo rin yan sa mga oras na ito. So, ang una kong katanungan sa gabing ito is, are you patiently waiting on God to get a prayer answered? So, handa ka ba na hintayin yung sagot ng Panginoon para sa mga panalangin mo? Kung handa kang maghintay doon sa sagot ng Diyos para sa mga panalangin mo, isa yang way or isa yang magandang choice sa buhay natin na dapat nating ugaliin. So, magbibigay ako sa inyo ng mga points na pwede nating gawin habang naghihintay tayo ng kasagutan dun sa mga prayer natin or habang naghihintay tayo. So, yung una is, we need to trust while patiently waiting on God. So, we need to pursue your faith while we are patiently waiting on God. Serve others while patiently waiting on God. Be watchful and expectant while patiently waiting on God. And last, be grateful while patiently waiting on God. So, yung 5 na yan na binigay kong points sa inyo is malaking tulong yan para mas lalo nating maintindihan kung ano yung will ni Lord para sa buhay natin. So, napaka-importante na magpasalamat tayo kung ano man yung mga bagay na sa tingin natin is nangyayari sa buhay natin or sa family natin. Naranasan mo ba sa buhay mo na habang naghihintay ka ng kasagutan, parang sobrang naiinip ka? Or parang gusto mo na mangyari kagad yung mga bagay na gusto mong ipag-pray? Naranasan mo rin ba na sa buhay mo na habang nagdarasal ka, merong mga gumugulo sa isipan mo na hindi ka makapag-focus kung ano talaga yung mga gusto mong ipag-pray? Naranasan mo ba yan? Na minsan na out of focus ka dahil dun sa mga bagay or dun sa mga problema na pinagdadaanan mo. Ilan lang yan sa mga pinagdaraanan ng tao habang siya ay lumalakad sa ating Panginoon. Sa buhay ko, bilang isang Kristiyano, naranasan ko rin yung mga bagay na ganyan na minsan may gumugulo sa isipan ko, minsan hindi ako makapag-focus, minsan may doubt. Pero sa kabila ng mga bagay na iniisip ko, alam ko mali yun. Kasi once na magtiwala kay Lord, si Lord yung magbibigay ng way or siya yung magbibigay ng way sa atin para masagot yung mga prayer natin. So sabi sa 1 Thessalonica 5:16-18, sabi rito, magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos. So napakaliwanag doon na lagi tayo magpasalamat sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, napakamaliwanag na sinabi doon na lagi tayong magalak sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Lagi natin itong samahan ng panalangin. At higit sa lahat, ano man yung mga bagay na pinagdaraanan natin, dapat lagi nating napiplease si Lord. Yan yung pinaka-importante sa lahat. So, no matter how long it takes, when God works, it's always worth the wait. So, totoo naman yon na kumikilos ang Diyos sa buhay natin.
Alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo, alam niya kung ano yung gusto mong ipag-pray, alam niya yung mga bagay na gustong-gusto mong makuha. Alam ni Lord yung dinadaing mo ngayon. Alam ni Lord kung nasan ka ngayon, alam ni Lord kung ano yung iniisip mo. Alam ni Lord lahat-lahat kasi siya yung may likha sa atin, di ba? So the question is, are you patiently waiting on God to get a prayer answered? Matyaga ba tayo na maghintay dun sa mga bagay na ipinagdarasal natin? Since this is prayer meeting online, alam ko na lahat sa atin ngayon is marami talagang mga bagay na gustong ipagdasal kay Lord. And naniniwala ko na ngayong gabi, lahat ng prayer na gusto nating ibigay kay Lord is alam niya na yung mga dapat niyang gawin. May mga kasagutan na doon. Ang gusto lang makita ni Lord sa buhay natin is kung ano yung nilalaman ng puso natin. Kung sincere ba tayo dun sa prayer natin. Kung dapat ba talagang ibigay ni Lord yung bagay na yun para sa atin. Alam ko na marami kayong katanungan sa mga oras na ito. Totoo nga bang sinasagot ni Lord yung mga prayer natin? O totoo nga bang kumikilos si Lord sa bawat ipinagpipray kong tao? Ilan lang yan sa mga katanungan na minsan naiisip mo sa mga oras na ito. At alam ko na sa mga oras na ito, gustong-gusto mo talaga ng kasagutan doon sa mga panalangin mo. So, sabi sa Philippus 4 verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, maliwanag na dun sa verse na yun, sa Philippus 4 verse 6 to 7, sabi doon na huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay na idudulog mo para kay Lord. So, dapat pala maging relax tayo. Dapat pala lagi tayong maging positive sa lahat ng bagay. Kung sa mga oras na ito, meron kang pinagdaraanan na sa tingin mo is hindi mo kayang sabihin sa mga magulang mo or sa kaibigan mo, this is the time for you to pray. Ipag-pray mo yan kay Lord. Napaka-importante na lagi tayong nagdarasal, lagi tayong idinudulog yung mga bagay na minsan nagiging alalahanin natin. Dapat idulog natin kay Lord yun. Kasi si Lord lang naman yung makakapagbigay ng answer dun sa mga prayer natin. Di ba? Maliwanag din na sinabi rito na sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat na inyong kailangan. Lahat yon sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, maliwanag doon na si Lord na yung bahala doon sa mga bagay na gusto mong ibigay or ipanalangin para sa Kanya. Never in your life na magda-doubt ka. Never na questionin mo si Lord or never mong hahamunin si Lord na bakit ganun? Bakit hindi palaging natutupad yung mga prayer ko sa buhay? Bakit parang may kulang? Assess yourself, brother and sister. Sa mga oras na ito, i-assess mo yung buhay mo kung tama ba yung motibo mo or tama ba yung ipinapanalangin mo sa mga oras na ito. Baka naman ikaw yung may kakulangan or baka ikaw naman yung sa tingin mo is ikaw yung may pagkukulang. Alam ni Lord kung ano yung laman ng puso mo ngayon. Alam ni Lord kung dapat niya bang ibigay na yung ipinapanalangin mo. So, dapat kapag lumalapit tayo kay Lord, dapat lagi nating i-assess yung sarili muna natin kung tama ko bang ipag-pray yung mga bagay na yon. So, napaka-importante nun kailangan before we pray, kailangan maging sincere tayo dun sa panalangin natin. Dapat maging dapat yung prayer natin is talagang kalugod-lugod or dapat talagang
yung prayer natin is talagang yung ibibigay natin kay Lord or dudulog natin kay Lord yung mga bagay na gusto natin gawin. So sabi rito sa awit 9 verse 1, pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko mga kamanghamangang ginagawa mo'y ipapahayag ko. So maliwanag sa verse na yun na habang naghihintay tayo dun sa mga bagay na idinudulog natin kay Lord, dapat purihin natin siya. Dapat makipag-fellowship tayo sa ibang tao. Dapat patuloy tayo sa pag-aaral ng salita niya. Dapat tayo na everyday nabibigyan natin siya ng kapurihan. Hindi lamang Sunday, hindi lamang during prayer meeting, but every day. Kasi meron tayong responsibility na dapat, o meron tayong commitment na dapat natin gawin kay Lord every day. So, paano niya sasagutin yung prayer natin kung hindi naman tayo dedicated dun sa mga bagay na pinapagawa niya, di ba? Kung napakalaki naman ng kakulangan natin, pero pray ka nga ng pray, pero wala namang action dun sa prayer mo, di ba? Or wala ka namang ginagawa, di ba? So, napaka-importante na dapat nating purihin din ang ating Panginoon. Dapat natin siyang pasalamatan. Dapat sa lahat ng pagkakataon, iisipin natin na God is good. Di ba? Siya naman yung may likha ng lahat eh. Siya naman yung dapat na purihin natin, di ba? Sambahin natin sa araw-araw. So, ibalik natin yung nararapat para sa Kanya. At naniniwala ako na kapag ginawa mo yon, pag ipinanalangin mo yon, mangyayari yon. Naniniwala ako dun. So, what to do when you are waiting on God? So, first, kailangan nating magtiwala. Next is, kailangan nating i-pursue yung faith natin habang naghihintay tayo dun sa mga bagay na pinagdarasal natin. Kailangan nating mag-serve sa iba. Napaka-importante yan. Serve others while patiently waiting on God. Next is, we need to be watchful and expectant. Napaka-importante niya. Dapat, lagi tayong umaasa or lagi tayong nagbabantay dun sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. And last is, we need to be grateful while patiently waiting on God. Dun sa mga bagay na gusto niya para sa ating mangyari. So, yun lamang ang mga gusto kong i-share sa gabing ito. Naway may natutunan ka. And naway lahat tayo ngayon is na-blessed sa topic natin ngayon. Maraming salamat. Ngayon ay pakinggan natin ang mananalangin sa mga oras na ito na pangungunahan ni Reslyn Alonso. Okay, hi JCC. So ngayon, ako yung makakasama niyo mag-pray for our first point. It's about passion natin spiritually. So dito included yung prayer, yung devotion, yung small group, at anything na nakakapag-contribute sa spirit natin para mas mag-grow pa. So, alam natin na sobrang halaga nito, no? Kaya ngayon, ipag-pray natin siya at samahan niyo ako, okay? So, let us all pray. Heavenly Father, ngayon, pinapasalamatan ka namin dahil meron na naman kaming pagkakataon, binigyan mo na naman kami ng araw, Panginoon, para bigyan kami ng chance na kilalanin ka. Panginoon, pinagpipray ko ang bawat isa, Panginoon, na mas mag-grow, Panginoon, sa relationship na meron sila. Through prayer, through devotion, alam po namin na sobrang pinadali mo na yung way of praying, Panginoon, na anytime, anywhere, we can pray to you, Father, dahil isa kang Diyos na nakikinig sa amin. Maraming salamat doon, Panginoon, at naway ma-remind kami sa importance ng prayer, Panginoon. Ito lang yung way na makakapag-communicate kami sa inyo na Father namin, na Creator namin, na Diyos namin, na nagbigay ng lahat. At Panginoon, in that way, papasalamatan ka namin dahil you gave us a blessing na hindi namin ini-expect, at maraming salamat, Panginoon. And we are praying also, Panginoon, sa devotion na meron sila, na meron kami. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng enough time. Bigyan mo po kami ng strength, Panginoon. Alam po namin na
na kahit pandemic, marami po kaming ginagawa, nakakapagod, may mga trabaho, work from home, or we are working, Panginoon, sa office. Hindi ko po alam yung sitwasyon, pero alam po namin na bawat isa ay may ginagawa, Panginoon, at naway ay mabigyan nila ng oras ang devotion, ang prayer, Panginoon, sa iyo, dahil sobrang napakahalaga nito, Panginoon. Dito kami makakakuha ng lakas, dito kami makaka-experience ng restoration, Panginoon, in our heart. At maraming salamat, Panginoon, sa lahat, dahil patuloy mo kami binibigyan ng oras at ng panibagong araw para pasalamatan, para magdasal kami sa iyo, para pag-aralan ng iyong salita mo, para kilalanin ka kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Panginoon, we are praying, Panginoon, sa availability ng bawat isa na magkaroon ng small group pa rin kahit na pandemic. Alam po namin na we can use our cellphones, our laptops, Panginoon, our wifi para mag-glorify ka, at alam po namin na dapat walang makakahadlang sa pag-fellowship, sa pag-grow together, Panginoon, para pag-aralan pa yung salita mo, para mag-encourage, para magbigay ng motivation sa mga nangangailangan. Pinagpipray po namin ng heart, pinagpipray po namin ng mind ng bawat isa na magkaroon pa ng intimacy, na mag-seek pa, Panginoon, eagerly sa salita mo. At maraming salamat, Panginoon, sa iyo lamang at papuri at pagsamba. In Jesus' name, we pray. Amen. So, ayan, dako na tayo sa kabilang or sa another prayer warrior na magko-continue ng prayer points natin. Salamat sa pagsama. Doon ay pinapakilala ko ang susunod na mananalangin, si Danica Guillermo. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Ngayon po muli niyo akong samahan na ipagdasal ang pagkakaroon ng passionate discipleship ng bawat isa at ng bawat miyembro ng ating church. So, tara na po, let's pray. Yes, Lord God, Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po muli sa opportunity para sa gabing ito na pinagkaloob mo sa bawat isa. Lord God, maraming salamat sa puspos na biyaya na pinagkakaloob mo sa araw-araw sa bawat pamilya at sa bawat isa, Lord God. Lord, nandito po kami muli humihingi ng iyong paggabay at tulong, Panginoon. Nawa nga po, Lord, puspusin mo ang aming church na makapag-promote pa po ng mga bagong miyembro nito, Lord God. Lord, ipinagpipray din po namin ang aming mga leaders magmula sa aming pastor, sa aming mga elders, at sa aming mga youth leaders, Lord God, na nawa nga po ipatuloy at mag-continue sila sa paglilingkod sa iyo, Lord God. Lord, gayon din po, pinagdadasal po namin ang aming small group na makapag-produce at makapag-promote din po ng mga panibagong leaders na siyang aagapay para sa ibang miyembro nito at mas makakapagpalawig ng mga pag-share ng mga turo mo, Lord God. Lord, gayon din po, gamitin mo pong means itong pag-online service namin, itong pag-online prayer meeting namin, Lord God, upang makapag-promote pa ng mga bagong miyembro para sa aming church, para sa aming mga discipleship group, and then sa aming small group, Panginoon. Lord, gamitin mo po ang bawat isa upang mas makapagpalawig pa na makapag-share ng mga turo, commandments, and promises mo, Panginoon. Lord, maging ikaw po ang sentro ng bawat buhay, ng bawat pamilya, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal, sa walang sawang pagpoprotection, Panginoon, at pag-iingat, Lord God. Lord, sa iyo nga po lahat ng papurit pasasalamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ipinapakilala ko ang susunod na mananalangin, ang ating kapatiran na si Ron Lopez. Ngayon naman po ay sama-sama nating ipanalangin ang ating pastor at ang ating mga church leaders. Panalangin po tayo. Lord, thank you, Lord, sa gabing ito, Panginoon. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy niyong pag-iingat sa amin, Panginoon, sa patuloy niyong pag-bless sa amin, Panginoon. Panginoon, I pray po yung aming mga pastor, ang mga namumuno po sa aming simbahan, ang mga leaders po, Panginoon, na tumutulong at nagpapagod, Panginoon, para
magawa po lahat ng serbisyo, Panginoon, sa aming simbahan. Lord, patuloy niyo kami bigyan ng strength, knowledge, and wisdom, Panginoon, para magpatuloy sa aming ministry, Panginoon, para maipagpatuloy po namin ang pag-share, Panginoon, ng inyong mga salita sa aming community, Panginoon. At Lord, I pray po, Panginoon, na sa mga oras na ito, Panginoon, na kailangan po ang aming pupurihin at pasasalamatan, Panginoon. Sa kailangan po kami, Panginoon, hihingi ng lakas, hihingi ng talino, Panginoon, sa pang-araw-araw namin mga ginagawa, Panginoon. Panginoon, at wala po kaming ma-achieve, wala po kaming magagawa, wala po kaming makukuha, Panginoon, kung hindi namin kayo kasama, Panginoon. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang lahat-lahat, Panginoon. Kailangan po may kakayahan na magpalago at magpaayos ng aming mga ministry na ginagawa, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy kayo nagpo-provide sa lahat ng ministries namin, lahat ng pangangailangan ng ministries namin, pangangailangan ng church namin, Panginoon. Physically, mentally, emotionally, Panginoon, patuloy na kaming tinutulungan, patuloy na pinaprovide lahat ng pangangailangan namin, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil palagi ka nandyan anytime, Panginoon, na kailanganin ka po namin, Panginoon. Lord, pinagpipray ko rin po lahat ng church members namin at ganoon rin po ang community namin, ang family namin, Panginoon, na patuloy nyo kami i-bless at i-guide, Panginoon, sa situation namin ito, sa situation na pandemic nito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kailangan po ang makapag-alis sa amin dito, makapagbigay sa amin ng peace, Panginoon, makapagbigay sa amin ng kapanatagan sa oras ng paghihirap namin ito, Panginoon. Panginoon, yun lamang po ang aming dinadalangin. Pinabalik mo namin lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan din po nating manalangin ang isa sa ating kapatiran na si Ian sa mga oras na ito. So, let's pray po. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na to na ibigay niyo po sa amin upang magtipon-tipon at makinig din yung salita, Panginoon. Panginoon, maraming salamat din po sa bawat blessings na dumating sa buhay namin, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa bagong araw na dumating sa amin, Panginoon. Panginoon, humingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa bawat kasalanan na namin nagawa sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, dinadalangin po namin unang-unang ministry, Panginoon. Naway gabayan po ninyo ang bawat anak po ninyo na tumatag. Gabayan niyo po sila sa araw-araw at mas lumalim po ang kanilang pagmamahal sa inyo, Panginoon. Panginoon, pinagdarasal din po namin ang Philippine government, Panginoon. Naway gawin po nila yung tama, nararapat, mabuti, at naayon po sa inyong kalooban, Panginoon. Panginoon, buksan niyo po ang isipan ng bawat nasa posisyon, Panginoon, sa Pilipinas. Naway gawin nila ang nararapat at kaloob po ninyo, Panginoon. At Panginoon, pinadalangin po namin ang buong Pilipinas, Panginoon. Naway ang lahat ng mamamayan, Panginoon, ay iligtas po ninyo sa sakit, lalo na po sa COVID-19, Panginoon. Ilayin niyo po sila sa kapahamakan. Gabayan po ninyo sila sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, gamitin niyo po sana ng instrumento ang COVID-19, Panginoon, upang mas tumatag pa po ang pananalig ng bawat isa, Panginoon, upang mas makilala ka po namin, Panginoon, sa araw-araw. Ilang po ang aming samatalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ang huli sa mga mananalangin na mga kasama natin ay si Ariel Cortez. Good evening po sa ating lahat at ating ipagpipray po ngayon is financial breakthrough, mga job promotions, businesses, and then ang mga opportunities para sa ating lahat. So, let us pray. Lord, maraming salamat po, Lord, sa gabing ito na pinagsama-sama niyo kaming muli, Panginoon. And we pray, Lord, na maging maayos po ang lahat at maging
bumalik na po sa normal po ang lahat. Alam po namin na itong aming mga pinagdadaanan ngayon, Panginoon, is isang mga pagsubok lamang po ito, Lord. At alam po namin, Lord, na you have a purpose po para sa amin. At hindi niyo po kami pabayaan at kami po ay iingatan niyo po, Panginoon, sa araw-araw, Lord. And I pray, Lord, na sa lahat ng mga aming mga pinagdadaanan, Panginoon, nandyan po kayo, Lord, na laging ibigay ang aming mga pangangailangan, pinansyal, Panginoon, aming mga trabaho, Lord. And thank you, Lord, dahil sa panahon nga ito, Lord, na aming pinagdadaanan ng pandemic, Panginoon, meron kami mga pinagkukuhanan ng mga pinansyal, Panginoon, ng may trabaho kami, Panginoon, sa oras na ito, Lord. And I pray, Lord, na maging maayos po at kami po ay lumago, Panginoon. Patuloy kaming magkaroon ng trabaho, Lord, na makukuha na namin mga pinansyal, Panginoon. And lakas, Panginoon, na magawa namin ang mga trabaho po namin na maayos, Panginoon. At maging blessing din po sa ibang tao, Lord. At makatulong din po sa ibang tao, Lord. And ang mga businesses din po, Lord, na pinagpe-pray ko po, Lord, na maging maayos, Lord. At magkaroon ng maging bumalik po sa normal, Lord. At magkaroon ng malakas na lumakas sa mga business, Lord, at marami mga customers po na pumunta, Lord. And I pray, Lord, na hindi niyo po pabayaan ang bawat isa, Lord, at ang mga opportunities na darating pa, Lord, na kahit na may mga pinagdadaanan ng bawat isa, problema man, Lord, at mga pagsubok na ito, Lord, na aming pinagdadaanan, Lord, is andyan kayo handang tumulong at handang ibigay ang may mga pangangailangan, Panginoon, lalo na sa health, sa mga financial po namin, Lord, at sa mga alam po namin may mga bayarin po kami, Lord, at may mga kailangan kaming bayaran, Panginoon, mga financial, Lord, and andyan po kayo na pinoprovide ang mga pangangailangan po namin, Lord, upang mabayaran yun, Lord. And ingatan niyo po ang bawat isa, mga leaders and mga pastors, Lord, and ang mga core leaders din po, ingatan niyo po sila, Panginoon, aming mga pamilya, ang aming mga trabaho, Lord, at sa mga walang trabaho, Lord, na I know na magkakaroon sila ng opportunity na magkaroon ng trabaho, Lord, na maayos, Lord, na maganda, Lord, na hindi lang basta trabaho, Lord, at mapaglilingkuran pa rin po kayo, Panginoon, kahit na sa trabaho man sila, Panginoon, at saan man sila, Panginoon, ay mapapurihan, pasalamatan ka sa araw-araw, Lord. And thank you, Lord, sa gabing ito, Lord, na binigyan niyo po kami ng opportunity na dasal, Lord, at makausap ka, Panginoon, at maihayag ang aming mga saloobin at aming mga prayers, Panginoon, sa inyo, Lord. At patuloy ka namin papuri at pasalamatan sa araw-araw. At sa gabing ito, Lord, na pinagpe-pray po namin lahat ng aming mga prayers, Lord, na matutugon at mapapakinggan niyo po, Panginoon. At kiniklaim po namin ang aming tagumpay, Panginoon, na hindi niyo po kami pabayaan at iiwanan, Panginoon, sa panahong ito, Lord. At thank you, Lord, sa gabing ito, Lord. Binabalik po namin lahat ng papurit, pasalamat sa Panginoon Jesus. Amen. Bilang pagtatapos, sabay-sabay tayong manalangin sa mga oras na ito. Mahabaging Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, dahil napakabuti mo, Lord, sa buhay namin. Sa mga oras na ito, gabayan at ikaw na po ang bahalang manguna, O Lord, sa bawat miyembro, O Lord, ng aming church, GCC. Pinagpipray po namin na bawat leader, O Lord, na magkaroon ng pagkakaisa. Bawat family, Panginoon, ng JCC, O Lord, i-bless nyo rin po. Bawat leaders, bawat elders, ang aming pastor, Panginoon. At sa mga oras na ito, Panginoon, ipinagpipray po na pa rin po namin, O Lord, yung kalagayan, Panginoon, ng bansa po namin, kalagayan ng mundo.
sa pandemyang ito, pandemyang COVID-19. Pinagpipray din po namin, Panginoon, ngayong gabi, ang lahat ng mga nangangailangan ng prayers, lalo na po yung may mga karamdaman, Panginoon, kayo na po bahala magpagaling sa kanila. Kayo rin po magbigay ng kalakasan, Panginoon, sa mga tao, Lord, na nangihina, Panginoon. Tulungan mo po sila, O Lord, na maging malakas, O Lord, spiritually. And sa mga oras na ito, Panginoon, pagpalain mo po, Panginoon, ang ministry ng bawat leaders, Panginoon. Ministry ng bawat isa, O Lord, ngayon. Yung mga nasa banda, yung mga nasa media. Ganun din po, Lord, yung mga nasa promoter. Ikaw na po ang bahala, Panginoon, sa kanila. Pinagpipray din po namin, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, yung mga tao, Lord, na nangangailangan ng prayer, na kailangan po talaga nila. Pinagpipray din po namin, Panginoon, na sana kayo na po ang bahalang mag-provide ng mga needs nila. Sa family, ganoon din po, Panginoon, sa mga kaanak din po nila, Panginoon. Pinagpipray din po namin, Panginoon, ngayon, yung mga frontliners po namin, O Lord, na until now, patuloy pa rin sa paglilingkod, Panginoon. At sa mga oras na ito, ipinagpipray din po namin, Panginoon, yung government po namin. Pinagpipray po namin ngayon yung mga may mahanap buhay pa rin, Lord, yung may mga tao, Lord, na naghahanap buhay sa kanilang family. I-bless mo pa rin po sila, Panginoon. Panginoon, sa mga oras na ito, naniniwala po kami, O Lord, na napakalaki, O Lord, ng sagot or napakalaking tulong nitong prayer po namin, O Lord, para sa bawat isa po sa amin. Tinataas po namin ang bawat isa, Panginoon, sa mga oras na ito, ngayong gabi. Sa iyo ang papurit pa sa salamat, Panginoon, sa mga oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.